at magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ng dakilang kapistahan ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ang Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng kapayapaan para sa ating bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring pananalangin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan,
Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At siya ang kanyang angkan magmumula, ang maghahari ng aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At iyo ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, di gaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo Ay naalay, bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesu Kristo.
Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matubid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga kapatid, marunong po ba tayong makinig? Sigurado ko, marami sa inyo ang kaagad-agad sasagot ng oo. Kasi nga, nakakadinig tayo. Katulad ngayon, nagsasalita ako. Sabihin niyong naririnig niyo ako sapagkat gumagana ang mga tainga ninyo. Pero baka po hindi po natin masyadong napansin. Ang tanong ko po ay, marunong po ba tayong makinig? Hindi po may kakayanan po ba tayong makarinig? Because true listening is also an art. Kailangan ding pag-aralan, kailangan ding pagsanayan, kailangan din po dito ng sakripisyo. In as much as hindi, porke nakakadinig tayo, ay automatic marunong na tayo na makinig sa Diyos at sa ating kapwa-tao. May nagsabi nga po ng ganito, true listening requires attention over talent, spirit over ego, others over self. Sa makatuwid, hindi ito madali. Because true listening requires more than being silent. It requires truly being present. Pero kapag napagsanayan na natin, we will realize, like St. Joseph, that it's all worth it. Isa po kasi sa St. Joseph sa modelo ng tunay na pakikinig. Obviously, alam naman natin na sa Bible walang naitala na kahit isang salitang nasabi niya. Hindi dahil pipis siya, kundi dahil sa inspirasyon ng Espiritu Santo sa mga nagsulat ng Biblia. Naniniwala ako na gusto ng Diyos sa kanyang dakilang layunin na mas makilala natin si St. Joseph, higit pa sa kanyang pagsasalita sa pakikinig niya. Not in his eloquence, in his speaking, but in his eloquence, in listening. Sapagkat dahil sa pakikinig niya, tumanggap siya ng napakalaking grasya. At dahil sa pakikinig niya, tumanggap din ng malaking grasya ang iba dahil sa kanya. Una, siya ang tumayong ama ni Kristo. O hindi ba? Napakalaking grasya nito. Pasensya na po kayo sa kababawan ko, pero dati talaga, nangarap ako na maging kahit waterboy or towel boy, Michael Jordan. Kahit walang sweldo. Bakit? Si Michael Jordan yun eh. Privilege na malaki na makasama yun at mapaglingkuran. O taas-taasan natin ng konti. Pinangarap ko rin, lalong-lalo na, ako yung seminarista, na maging driver or alalay. Hindi sekretarya, driver. Alalay, pwede na. Bishop Makani, Bishop Sok, Cardinal Tagle. Ito. Kasi, believe naman tayo sa wisdom nila, di ba? Tsaka, Bishop Sok, Bishop Makani, Cardinal Tagle. Di ba? Napakalaking privilege na sila yung mapaglingkuran at makasama. Ganon katindi at wala lang mas titindi sa privilege, sa blessing na tinanggap ni San Jose. Ang maging ama, ang ama naggagabay, magpapakain, tutulong, magtuturo, makakasama ng magkakatawang taong anak ng Diyos. And that's all because He's willing to listen to God. Hindi lamang po sa pagkakataong ito, Hindi.
Sapagkat sabi nga po natin, ang pakikinig ay isang art na dapat ay pagsanayan, na dapat ay matutunan. Ito isang proseso. Matagal lang laging nakikinig si Jose sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, siya ay taong matuwid, and a righteous man listens to God. No wonder kahit nasa panaginip lamang nangusap ang Diyos sa kanya, maliwanag na agad sa kanya, sapagkat sanay siya na pinakikinggan ang tinig ng Ama. O di ba yun ang sabi ni Jesus? My sheep know my voice. My sheep listen to my voice. Nakikilala ng aking mga tupa ang tinig ko. Sinusunod nila ito. Besides, hindi cluttered ang isip ni San Jose sa maraming ibang mga bagay. In as much as ang iniisip lang talaga niyang pilit, ni hindi ang gusto niya o mga distractions ng mundo sa kanya, kundi kung ano lamang ang kalooban ng Diyos para sa kanya. That is the reason kung bakit hindi naging mahirap para kay Jose ang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil matagal na nga po niyang ginagawa ito at ito nga po ang nagbigay ng napakalaking biyaya para sa kanya. This led me to think, ilan na nga kayang malalaking mga biyaya ang pinalampas ko sa buhay ko dahil hindi talaga ako nakinig sa Diyos sa pananalangin ko. At ilan na nga kayang mga kasalanan, lalong-lalo na mga seryoso, ang dapat sana'y naiwasan ko kung totoong pinakikinggan ko lang ang Diyos sa pananalangin ko. Sabi nga po ni Mother Teresa, in the silence of our heart, God speaks. Sa katahimikan ng ating puso, nangungusap ang Diyos. Kaya nga dagdag pa rin niya, silence or listening is the beginning of prayer. Yung tunay na pananalangin kung saan ang Diyos ay mangungusap talaga sa atin upang maiwasan ang mga kasalanan dapat ay iwasan natin at upang makamit ang mga biyaya na dapat ay maranasan natin. Ang ikalawang naidulot ng pakikinig ni Jose sa Diyos ay ang malaki pa rin grasya para naman sa iba, lalong-lalo na para kay Maria. Hindi man po naitala sa Biblia, sigurado kung nagkaroon pa rin ng pag-uusap si Jose at Maria tungkol nga po sa biglaang pagdadalang tao ng mahal na ina. Pero kung bakit hindi ito naitala sa Biblia, sigurado kong isa sa malaking dahilan ay yung naging pag-uusap nila, hindi ito more on salitaan. Kung ano yung gusto ng isa't isa, kung ano yung saloobin ng isa't isa, kung ano yung takot ng isa't isa. It's more about listening, pakikinig sa isa't isa. Besides, ang mas tunay na pakikinig ay yung mapakinggan natin. Kahit yung mga hindi sinasabi ng taong mahalaga sa atin. Yun ang nangyari sa dalawa. Yun ang pinairal ng dalawa, lalong-lalo na sa topic natin ngayon, si San Jose. Nakatulong nga po siya nang iniisip kung anong mas mainam na gawin. Hindi para sa sarili na, kundi lalong-lalo na para kay Maria. Iniisip niya ang kapakanan ni Maria. Proof of true listening. Di ba? Hanggang sa makatulog na nga siya. At ang Diyos na ang siyang nagpaliwanag sa kanya. That gave Mary a great blessing. Bukod pa sa pagdadalang tao niya siyempre sa anak niya. Sapagkat siguradong walang ibang pinakaninanais nung una si Maria na makakaintindi sa kanya, kundi San Jose na kanyang asawa. Naisip ko nga po dahil dito, kaugnay pa rin ang confession ko sa inyo kanina, kung ilan na rin kayang mga magagandang biyaya ang pinalampas ko para sa iba. Kung talagang nakinig lang ako sa kanila. Ang naisip ko po ay, pag nagpapakumpisal ako, madalas po kasi ang tendency ko, ini-interrupt ko yung taong nagsasalita. Lalo na kapag medyo mahaba na yung sinasabi niya at nalalayo na dun sa kasalanan kinukumpisal niya. Ang gusto ko po kasi talaga, mas marami kong maipakumpisal. Lalong-lalo na yung galing pa sa iba't ibang lugar. But then, nang nagre-reflect ako tungkol sa punto ng Ebanghelyo, isip ko, baka mas marami pa sanang grasya yung naramdaman at natanggap nila bukod sa kapatawaran ng kasalanan nila kung mas pinakinggan ko lamang sila. Ang kasalanan naman kasi ay hindi basta ginawa lang. May pinagmulan yan, may rason yan. At ninanais din naman ng tao, bagamat humihingi siya ng kapatawaran para sa kanyang nagawang kasalanan, na may makakaintindi sa kanyang pinagdaraanan kung bakit niya nagawa ito, kung bakit niya naisip ito, kung bakit siya nalagay sa sitwasyong ito. So humihingi po ako ng tawad sa inyo and
I promise na mula ngayon, mas maglalaan ako ng oras sa pakikinig. Sa mga hindi aabot na mangumpisal, dahil oras na, pwede naman kayo mag-approach sa akin kung kailangan talaga after ng misa. Or bumalik na lang po kayo sa Mother Time dahil regular naman po ang pagpapakumpisal natin dito. Okay ha? Ito ay upang mas mapakinggan ko po kayo at upang mas maging channel ako ng magagandang grasya ng Diyos para sa inyo. Mga kapatid, tandaan natin ha, listening is an act of love. Ang tunay na pakikinig sa Diyos at sa ating kapwa ay tanda ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay nagsasakripisyo. Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan natin ditong maglaan ng oras, ng atensyon, ng panahon, ng pasensya. Kailangan i-block out natin ang ating sarili dito sa outside and inside distractions. Kaya nga ito'y pagpapakita rin sa Diyos at sa ating kapwa na mahalaga ka sa akin. May bilang ka sa akin. Importante ka para sa akin. Surely, this will give us blessing. And surely, others will also be blessed because of our patience in listening. Huwag po sana natin itong ipagkait sa atin at sa kapwa natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. tingin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di tingin ng Diyos Sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit ang natin ang ating samo mga mata. ko. Panginoon, tulungan mo kong tunay na makapakinig sa iyo upang malaman ko ang mga dapat kong gawin sa buhay ko. Dapat ngayon natututo na ako nang hindi ko pakikinig sa iyo ay napakarami ng hindi magandang nangyari sa buhay ko. Dala ng pagpilit ko sa kalooban, sa kagustuhan ko. Panginoon, tulungan mo po ako na makinig sa iyo. Tulungan mo rin po akong pakinggan ang kapwa ko, lalo na yung mga taong di naman sa akin iba. Bigyan mo po ako ng biyaya ng pasensya, ng pangunawa, ng kababaan ng loob. Tulungan mo po ako. Mayroong magandang mangyayari. May grasya sa pakikinig. At magiging grasya ka rin sa iba dahil sa iyong pakikinig. Kung lalapit ka kay Jesus, maraming gulo, maraming demandahan, maraming awayan, maraming gera dahil sa kawalan ng pakikinig. Lahat gustong magsalita. Kaya hindi na malaman ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya hindi na rin tayo magkaintindihan maging ng ating mga mahal sa buhay. Matuto tayong makinig. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko, ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin sa San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose ang maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at niyadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At natanto sa kasulatan yung puro, pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang magbalitib sa Ama. Ito ang nagpapatunay ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak.
Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang kapakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kaming walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para mas maipalaganap natin ang debosyon sa mahal na Birhen ng Lasalet, makatulong tayo sa iba at ma-maintain natin ang ating simbahan. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig